may kasama sa kasama sa ating paglilingkod na kapag merong mga bagay na hindi tama, syempre si elder, ako at ang ating mga leaders we feel like hindi masaya, malungkot. Pero ganun pa man ay tinuturuan tayo ng Panginoon na magpatuloy at hayaan natin ang salita ng Diyos ang siyang manguna sa ating mga buhay. Itong week na ito talagang nakasalubo ko ng sobrang daming mga issues that I have to deal with. Okay? Nabanggit ko to kay Elder at may isang colleague at may isang estudyante, and of course ganun din sa ating konteksto. Alam niyo totoo na the Lord did not promise that life will be a bed of roses. The Lord did not promise na ang buhay natin sa mundong ito ay talagang okay na. Kaya maging sa ating paglilingkod sa Panginoon, alam niyo may mga bagay na hindi pa tapos ang Diyos. And the Lord wants us. The Lord wants us to follow Him closely and accordingly. Kaya nga alam niyo, ang MCBC ay naninindigan talaga sa salita ng Panginoon. And for those of us who are here, at tayo po mga kabilang, mga members ng church na ito, we do not take for granted na tayo po ay kabilang sa isang local church. Tingnan niyo po for whom Christ died. For whom Christ died. MCBC is a local church for whom Christ died. Alam niyo, doon pa lang natutunaw na tayong lahat. Kaya alam niyo, itong ating pag-aaralan ay bahagi pa rin ng ating patuloy na ating pagkilala sa Panginoon at alam ko na ito po ay magiging lesson sa atin. Alam niyo in chapter 3, if you would turn your Bibles please to James chapter 3, ay talaga namang punong-puno ay hindi namin kakayanin ni Elder na talagang bigyan ito ng justice ng expository preaching. Sobrang dami, no? Elder, talagang napakayaman. Talagang sabi ko nga sa chapter 3 pa lang siguro pwede tayong magkaroon ng 20 sermons based on this. Pero syempre, hindi natin naman gagawin yon, kundi babalik-balikan pa rin naman natin ito. Now, kung yung naalala last time, kung yung pong naalala ng mga nakalipas sa pag-aaral, last week, ang elder ay nagbigay ng paalala sa atin patungkol sa, well, not last week sapagkat si Dr. Joe Booth ang bumisita sa atin na parang medyo nabigyan tayo ng dose ng tungkol sa tinatawag na worldview o kaya mga pananaw na alam ko na nakaka-apekto rin yon sa ating mga buhay, lalo na kung paano tayo tumugon, kung paano tayo magsalita, ano ang comment mo sa ganitong bagay. So napaka-importante pa rin. And that Sunday, before that Sunday, Elder gave us some thoughts on what we call partiality o yung tinatawag na favoritism. Kung bakit si James ay napakaraming mga topics or themes na kung saan ay gusto niyang patunayan na tulad ng sabi ng iba, walang tinatawag na common thread, walang tinatawag na parang uniting theme. Pero sa isang banda, pwede nating gawan at pwede nating sabihin na kung ang isang tao ay merong true and saving faith, yang katotohanan na yan, kung sinasabi mo at sinasabi ko na meron tayong pananampalataya, chapter 1 ng James ay nakapagbibigay tayo ng tinatawag na tamang buhay, tamang pananalita, tamang pagkilos. True and saving faith produces sanctified conduct, chapter 1, with regards to trials and temptations. Ano man ang dumating sa buhay, pagsubok, yan man siguro ay kabigatan, walang excuse. Hindi natin pwedeng sabihin, no? Hindi natin pwedeng sabihin, no? Ito yung binigyan ko ng pansin ng mga nakalipas na araw. Dahil ganito, therefore, ganito ang gagawin ko. Therefore, dahil dumating ito, ganitong gagawin ko. Mga kapatid, talaga namang hindi po pwede. Na dahil tayo ay may pagsubok, na tayo ay merong nakaranas tayo ng temptation, ng trial, ang sasabihin natin, Lord, kasi binigay mo ang pagsubok, binigay mo itong trial na ito, pagsubok na ito, kaya ako ganito. No, hindi po yan ang nais ng Diyos.
Hindi yan ang nais ng Diyos, kundi dumarating itong mga bagay na ito so that you and I will be built up in the knowledge of the Lord. Tatandaan natin, God is not pinning us down. Ayaw niya talaga tayong ibagsak. No. Ayaw ng Diyos na tayo po ay malugmok sa ganyang kalalagayan. So chapter 2, with regards to social classes sa ating iglesia, we do not actually practice favoritism. Ibig sabihin, ayon doon sa ancient world, ang mga tao ay pwede nakafocus sa tinatawag na panlabas na anyo, panlabas na appearance. Ang sinasabi ni James, I know it's about what that person is before the Lord. Kaya pagdating sa social classes, meron tayong sagot na tayo po dapat ay maging partial, na ang lahat po ay ating tinitingnan as one. Participants in the grand scheme of God's redemptive purpose. Diba ang sabi doon, hindi natin kinikilingan na kapag yung isang tao ay mayaman o kaya ganito, tapos may dumating, halimbawa nagkasabay itong taong to, alam natin na siya ay walang kakayanan, ganito, tapos ang ating partiality ay obvious na doon. That is unbiblical. That is sin. Hindi natin ginagawa dito yan. Wala tayong pinapractice na gano'n. Gusto nating burahin yan. And the Lord has been dealing with us sa mga bagay na yan hanggang ngayon. So chapter 3 with the use of the tongue, kaya nga ito, no, napakalalim nitong iniisip ko na talagang bigyan ng pansin. Well, alam nyo, I am supposed to give an elaborate exposition of chapter 3, pero gusto kong tingnan natin ang ating text, no? Tingnan natin, tingnan natin, basahin po natin yan. This is from New King James, okay? Ulitin ko ulit, at kanina nabasa ito ng Sister Christine, at tingnan natin muli at sariwain natin, no? Ang sabi dyan, my brethren, let not many of you become teachers, knowing that we shall receive a stricter judgment. Now, mga kapatid, ang text po nito, hindi po ito nagbibigay po ng isang mababang pagtingin sa tinatawag ng mga guro. Hindi po ito, hindi niya para bang binabaliwala ang importance ng tinatawag na teachers. Well, the Lord has given us a number of teachers in our church. At ako'y nagpapasalamat sapagkat, I always thank the Lord because the elder that the Lord has given us is someone who has a command on the word, and isang bagay na pinagpapasalamat natin. And we want to develop still and more ang ilan po sa ating mga kalalakihan na kinakailangan po natin mag-dig into the text. Tingnan po natin, we should always be within the context ng ating pong inaaral. Kaya ito po ang James. Ang sinasabi po dyan from another version, it says, not many should become teachers. Parang ganito, ako gusto ko. Wait, mag-ingat tayo sapagkat sa ating pananalita, napaka-careful dapat natin. Ang ating paggamit ng ating words ay dapat nating pagsikapan. Kaya nga, in one way or another, you are a teacher and I am a teacher. Di ba? And of course, yung mga tinawag ng Panginoon, ang kanilang mga vocation ay mga guro at mga teachers, lalo na sa konteksto ng church, this is very important because, ang sabi dyan sa text, follow me as I read from another version, because you know that we will receive a stricter judgment. Kaya kung sino man ang nagtuturo, sino man ang merong office ng teaching dito sa ating iglesia, we need to recognize that we will receive stricter judgment. Why? Because we talk. We are in the habit of, and because that's our calling, we are in the habit of teaching or talking. Di ba nakalipas, careful tayo sa mga reckless words, sa mga exaggerated speech, sa mga excessive speech, lying lips, grumbling words, worthless talk, malicious speech. Ang lahat ng yun ay talagang maaari o kaya pwedeng maranasan ng isang tao na
nagtuturo o kaya nagsasalita. And yan po ay nangyari na sa church history. Alam niyo ba, one of the comments kay Martin Luther, bagamat hindi naman siguro nagpatuloy si Martin Luther at siya naman siguro ay nagpaturo din, hindi siya nagpatuloy kundi nagpaturo. Ang isa doon sa mga maaring mga nasa sanctifying process ng buhay ni Martin Luther ay siya po ay very sharp magsalita, Martin Luther. The German reformer na nagsabi na the just shall live by faith. Na talaga namang siguro yung zeal niya, no, yung kanyang background siguro, pero hindi pa rin natin pwedeng gawing excuse at sabihin, well, ganyan kasi ako. Kaya mga kapatid, ingatan natin. Wag nating sasabihin kasi ganito ako, ganyan ako, kaya ganyan. No. Now, you and I, in one way or another, mag-ingat. Hindi naman lahat tayo magiging teachers, pero we need to be very careful. Look at verse 2. For we all stumble in many ways. Tama? We all stumble in many ways. Tayo pong lahat ay natitiso. Tayo pong lahat ay pwedeng mag-fail. We are not infallible. We are all fallible. Napakaliwanag dyan, no? Diyan sa sinasabi ng text na yan. For we all stumble in many ways. If anyone does not stumble in what he says, he is mature, able also to control the whole body. Now, ito ngayon ang control. Kaya nga ang topic natin ay control the unruly. Ano yung unruly na yon? Sino yung unruly? Ang unruly ay walang iba kundi ito ang pinakamaliit na bahagi ng ating pagkatao. Yan yung ating dila. Yan yung ating tang. Kaya ang sabi dyan, kapag tayo ay mature na, nakokontrol na natin. Kaya pala ang goal natin ay i-control natin ang ating speech, hindi lamang, of course, hindi naman tayo katulad ng mga loro, di ba? Na ang mga dila ng mga loro ay, di ba, may ginagawan. Palagay ko, alam to nila Atinora, no? Di ba? Parang may ginagawa sa dila. Dila ba yon? O, dila. Para tumatas, para sila ay magsalita, di ba? Hindi naman wala man tayong gagawin, okay? Sa ating mga literally. Pero ang point siya ay, pakaiingatan natin kung ano ang lumalabas sa ating mga bibig. Okay? Tatandaan natin. So, a mature person is one who can control the unruly. Pwede niyang i-control ang tang na yan. Now, you see. In one way or another, sino ang mature? Ang mature ay hindi yung matalino, hindi yung magaling kumanta, no, ang mature na tao ay kaya niyang i-control ang kanyang pananalita. Kaya ba natin ito? Kaya alam nyo, dito pa lang talagang parang binabalatan na tayo ng buhay. No? Now, if we put bits into the mouths of horses, alam na natin to, nabigyan nga ito, napasadaan din to ng elder last time, so that they obey us, we direct their whole bodies. And consider ships. So kumbaga, ang mga kabayo, ang mga ships, alam na natin, from the illustrations during the time, familiar sila sa mga horses, familiar sila sa mga ships, so too, ang sabi niyan, familiar sila sa directions. Ang sabi ng verse 5, so too, though the tongue is a small part of the body, it boasts great things. Consider how a small fire sets ablaze a large forest. Nabanggit na natin yan last time. And the tongue is a fire. The tongue, a world of unrighteousness, is placed among our members. It stains the whole body. Tingnan niyo mga kapatid, ang isang member ng MCBC, kapag may sinabi tungkol sa kanyang buhay, tungkol sa kanyang pananaw sa buhay, tingnan niyo po ang ripple effect. Makaka-apekto po ito sa ating buong iglesia. Hindi naman sinabi ni elder yan. Hindi naman sinabi ng Deacon Manny. Hindi naman sinabi ng Deacon Alan. Kaya lang, that person, because she or he is attached, at siya po ay member ng church, dahil sa kanyang sinabi, mga kapatid, tingnan niyo po ang sinabi dyan.
The tongue, a world of unrighteousness, is placed among the members. It stains the whole body, sets the course of life on fire. Nagkikreate siya ng problema. Okay? Sa ating mga buhay. Nagkikreate siya ng tinatawag na fire. At yan ay isang bagay na napaka-importante, no? Nagkikreate ng trouble, kaya pala sa ating covenant, di ba? Patuloy nating sinasabi, huwag magkikreate ng trouble. Troublemaker ang dila. Every kind of animal, bird, tingnan nyo ha, understandable, sobrang daling maintindihan. Lahat ng uri ng mga hayop, bird, reptile, and fish is tamed and has been tamed by humankind. Ang sabi ng verse 8, but no one can tame the tongue. Now, why? Bakit walang pwedeng makapag-tame ng tongue? You know why? Because the heart is deceitful above all things and desperately wicked. Out of the heart issues what we call life. Nanggaling sa ating mga bibig, pero sa totoo lang, nanggaling sa kaibuturan ng ating mga puso. But no one can tame the tongue. This is a reality. Kristiyano na nga eh. Matagal ng Kristiyano. Matagal ng anak ng Diyos. Leader ng church. Pwedeng sabihin, pastor, lingkod ng Diyos. Sometimes tongue is not controlled. Napakabigat po ng sinabi dito, with the tongue we bless. It is, sabi dyan, ito na yung verse 8, but no one can tame the tongue. Ang sabi ng version dito, it is a restless evil. Unruly. Unruly. Matindi. Ibig sabihin, mahirap talaga siyang i-control. Restless. Hindi reckless, iba pa yung reckless. Restless, unruly. Dahil dyan, with the tongue, now, tingnan nyo. Kanina, nagkantahan tayo, lilitahin na elders na napakagandang awit, like a river glorious. Habang kinakanta, iniisip po napakaganda. Lahat ay umaawit. Imagine niyo kanina umawit tayo ng like a river glorious, holy, holy, holy. Sa ating bibig, sa ating pananalita, sa ating pagkanta, subalit sa ating bibig, sa ating dila ay pupwedeng yung lofty song na holy, holy. Napaka-lofty ang pag inaawit natin talagang tayo ay parang may tumutusok sa ating mga puso. Pero mga kapatid, the same tongue ay pupwedeng maggamit sa tinatawag na destruction. Pupwedeng maggamit sa isang maling kaisipan, pwedeng mag-mislead, pwedeng mag-deceive, pwedeng mandaya. It is a restless evil full of deadly poison. With the tongue we bless our Lord and Father, and with it we curse people who are made in God's likeness. Ang sabi ng verse 10, blessing and cursing come out of the same mouth. My brothers and sisters, these things should not be this way. Mga minamahal, members, MCBC, hear ye. Hindi dapat ito maging totoo sa atin bilang mga anak ng Diyos. Bago nagawa ang isang bagay, nanggaling muna sa pananalita, di ba? Nanggaling sa puso. Bago isang aksyon ay nagawa, nanggaling muna sa puso. Ang lahat ng meditations at ang lahat ng pagdidili-dili ay nanggaling sa puso. Kaya expression na lamang ng ating pananalita. Kaya dito, napakatindi ng inconsistency ng tongue. Napakatindi ng inconsistency. Now, let me direct you, okay? Kaya nauna na ako dun sa ilang mga verses, no?
Ayan. Now, if I try to make a summary of James chapter 3, pwede tayong dumating dito sa point na magkaroon tayo ng guidelines for effective conflict resolution. Kapag ka may conflict, kapag ka merong tinatawag na misunderstanding, I want you to remember this. Pero tingnan niyo muna ang ilang mga bagay, no? Now, pag sinabing Judeo-Christian, tingnan niyo po ang kaisipan. Ang ating buhay bilang mga peacemakers ay napaka-importante. Ang sabi ng Matthew 5:9, "Blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God." Ang Judeo-Christian, ang ibig po sabihin ng Judeo-Christian ay, of course, ang background natin ay coming from the Judeo, scripture, the Old Testament, okay? Tapos tayo ngayon, because we are Christians, alam niyo yung konsepto ng tinatawag na like father, like son. Like father, like son. Ano ibig sabihin ng like father, like son? Ang sabi ng verse 9, "Blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God." Now, tingnan niyo po, hindi halata sapagkat ang sinasabi dyan, peacemakers, we as Christians, tayo po ay nagpo-promote ng tinatawag na kapayapaan. At ang kapayapaan na yan ay talagang malaking kinalaman ng ating pananalita. Okay? Tapos ang promise ay, "For they shall be called sons." Ang sabi ng ibang version ay children. But the right interpretation or the right translation should be sons. Alam niyo kung bakit? Sapagkat ito po ay Judeo-Christian, meaning like father, like son. Okay? So, "For they shall be called the sons of God." Kung ano ang wangis ng Ama, siya ring wangis ng anak. Alam niyo yan ay napakahalaga sa biblical perspective sapagkat tayo pong lahat ay anak ng Diyos, like father, like son. Sino ang Diyos? Peacemaker. So dapat pala ikaw at ako, tayong lahat ay dapat maging peacemakers. Now, let me share to you the following steps. Number one, timing is very important. Now, listen very carefully. Ganito, hindi ba't sa ating pagdidil minsan ng tinatawag na problema, lalo na kapag may conflict, napaka-importante ng timing. Kaya pag alam natin ito, magiging careful tayo on how we use our tongue. Alam mo, sa totoo lang, may point naman tayo. May point ka naman, kaya lang, hindi natin kinoconsider na importante ang timing. Alam niyo, generally, ang sinasabi ng scriptures ay, "To everything there is a season," an appointed time. So, ibig sabihin, merong inaalaw ang Diyos. Now, we need to try to set a specific time to deal with a specific conflict. Dapat nating bigyan ito ng importansya. Are you considering timing very important? Then, therefore, we need to consider timing. Huwag na nating i-delay. Kapag ka merong issue, kapag ka merong problema, kapag ka merong tinatawag na misunderstanding, huwag mong i-delay. Bakit? Kapag ka dinelay mo, pwedeng makapagsalita ka ng hindi maganda. This should be a time as close as possible to the actual occurrence of the conflict. Di ba? Tayo mga Pinoy kasi, di ba? Ang ating tendency, we are not confrontational. Kaya sabi natin, okay lang, next time na lang. No. As Christians, this is very important. Ibig sabihin, ang ating pong pagdideal ng isang problema should be within this particular timing. Timing is very important. In addition, try to make this a time that is as free from all other distractions, as is possible. Okay, tatandaan natin. Dahil nandyan ang ating small member, tingnan nyo kung gaano katotoo ito. Once na dinelay at dinelay at dinelay at dinelay mo,
Ang dami nang dapat na balikan. Ang dapat, di ba? Minsan may mga bagay na hindi na kailangan balikan. Mga kapatid, very important. Timing is very important. Next. Prayer is essential, mga kapatid. Prayer is essential. Absolutely. Dapat paliguan natin ng maigi ang ating buhay, ang ating pananalita, sapagkat importante ito whenever we come together. Kaya alalahanin natin, mga kapatid, kahit sa loob ng family, kahit ang misunderstanding between mother and children, o kaya father and children, huwag nating kalimutan, very important ang panalangin. Prayer is essential. Number 3. Ito mga kapatid, parang sinasabi natin, kasi ang konteksto natin, tayo ay mga Pinoy, tayo ay ganito. Pero alam nyo, minsan, wag na nating gawing excuse na tayo ay ganyan. Number 3 is very important. The issue itself is most important. The issue itself is most important. Ano ba talaga ang point? Ano ba talaga ang problema? Tumbukin natin kung ano ang problema. Alam niyo mga kapatid, minsan wala naman talagang problema. Wala naman talagang malaking problema. It's just a matter of what? Sitting down and uupo tayo at mapag-uusapan natin na isang bagay na meron tayong freedom na pwede nating i-share. As a body of Christ, napaka-importante. The issue itself is most important. Try to avoid dealing with the symptoms only. May simptomas, ang gusto natin gawin, ano ba talaga ang root problem? Ayan. I-address natin yung essential issue. Okay? Huwag nating isama yung ibang mga unnecessary issues, kundi let us point what is really the problem. The issue itself is most important. Kaya dun sa nabanggit sa chapter 3, kung hayaan natin yung ating tongue, nako, di ba't napaka-deadly, punong-puno siya ng poison. Number 4. Number 4, emotional expression is critical. Ibig sabihin, this is the time to express kung ano ba talagang nararamdaman mo. Ano ba talaga ang nafe-feel mo? It's okay to express. Halimbawa, nung meron akong dinil, ako ay nagkaroon ng tinatawag na holy anger. Bakit? Sapagkat alam ko na itong desisyon na ito ay hindi tama at sinasabi ko, bakit mo ginawa iyon? Crucial di ba? Hindi mo po pwedeng sabihin na may mga dahilan na ganito kaya ka nakarating sa ganong klaseng sitwasyon. No, emotional expression is critical here. If there is difficulty in expressing one's feelings, then time should be taken to facilitate this vital part of the discussion. Kaya alam niyo, ang ginagawa namin ni Elder, we sit down. And then, okay, talk. Okay, mag-usap tayo. Ano ba? Bakit ganyan? We're doing this. Ginagawa natin ito sapagkat napaka-importante, nothing of any lasting value will result from the talk sa ating pag-usap until feelings have been expressed. Kunyari, na-feel mo pala na ikaw ay threatened, na ikaw ay ganito, it's okay. It's okay na maramdaman yan, and therefore, we are going to check on that at maging objective tayo. We need to identify and we need to accept and understand it. It is very important. Now, last 4. Number 5. Honesty is essential. Ang pagiging honest ay napaka-importante. Now, eto problema natin to. Hindi na nga tayo, problema na natin ang dila. Pero yung ating pagiging honest ay isa pang struggle natin sa buhay.
So how do you navigate on that? This is no time for untruths. Kapag ka kunyari nakaupo na. And so, just last week, I was talking to one of the students. Ang sabi ko sa kanya, this is now the time. Lahat ng gusto mong sabihin na dapat kong malaman, please, let me know. Alam nyo, I thank the Lord sapagkat yung kinausap ko ay naging honest at nakikita ko na hindi siya nagkaroon ng emotional cover-ups. Each person must really express the truth about what they think and how they feel. Speaking the truth in love, yan ang sinasabi na Ephesians. Napaka-essential nito sa ating pag-uusap. Huwag tayong paikot-ikot, but we need to be honest. Lest, pag hinayaan natin yon, again, gagana na naman ang ating mga tang at kung ano ang pwede nating masabi. Now, tatandaan natin, it is unruly. It is restless. Minsan ba, may mga panahon ba nagtaka kayo? Ba't ko kayo nasabi yun? Dumating na ba sa point ng iyong sarili na sinabi, ba't ko kaya nabanggit yun? Ba't ko kaya nasabi yun? It is so unruly. Number 6. Ito mga kapatid, para po sa ating lahat, kinakailangan po natin ng patience. And tolerance are essential ingredients. Diba? Sino may problema sa patience? Sabi ni Augustine, sabi ni Lord, bigyan mo ako ng pasensya ngayon din. Ibang klase, no? Bigyan mo ako ng pasensya ngayon din. Ibang klase. Wala nga pasensya, no? Talagang kulang. Pero mga kapatid, eto, no? I think we need to realize this. Minsan, hindi overnight tapos na ang problema. It may take us a while, and that's fine. Pero ang importante ay we are showing this patience and tolerance in the good sense. Ito po ay mahalaga. Each person should seek to create an environment that is safe. Kaya alam nyo, when you sit with us, sa amin ni Elder, lalong-lalo na, makakaramdam kayo ng kapayapaan na pwede niyong sabihin, Elder, Pastor, ganito kasi. No? You won't actually receive any, kumbaga, outright condemnation. Of course, may mga itutuwid, may mga bagay na dapat na sabihin, wrong, hindi tama yon, ganito, ganyan. But you will leave, after the talk, magkakaroon ka ng kaisipan na ang purpose pala kung bakit ako kinausap ay para din mismo sa aking pakinabang. Patiently and lovingly working through the details of the issues will achieve this like nothing else. Parang walang nangyari. Kaya alam niyo mga kapatid, talk. Come. That's our invitation. Come. Diba? Elder, diba? We're very open. Come. Elder, pwede ba tayo mag-usap? Pastor, pwede ba tayo mag-usap? Very important. Tingnan nyo, hindi katulad ng unbelieving world. Anong ginagawa nila? And we have the tendency to. Kukopya na lang ba tayo sa kanila? Ibang klase yung konteksto. Alam niyo ba, ang ating church ay hindi barangay. Ang ating church ay hindi tinatawag na courtroom, na kung saan ang mga nag-rule ay mga walang pagkilala sa Diyos. Kaya palang sinasabi ng Corinthians, kung meron tayong problema sa loob ng iglesia, hindi na natin kailangang magdemandahan. Hindi natin kailangang tumawag pa ng abogado, kaya tapusin natin to sa tinatawag na legality and so on. The body of Christ is enough to make everybody submissive to the Word of God. Kaya I was actually working on the issue of retaliation. Teka, ano ba sinasabi ng scriptures? In Latin, okay, sa Latin, of course, alam natin, ang batas ay lex talionis, the law of retaliation. It was okay before. An eye for an eye. Di ba sabi ng scriptures? Di ba in the Old Testament, kapag may binuwis kang buhay, buhay din ang kapalit. That is very true. But now, because of the Lord Jesus Christ, ibang klase, now you can turn the other cheek.
Kaya niyo yun? Kaya natin yun? Can you? Pastor, iba ako. Naku, yan na naman tayo. Iba ako. Ano ka? Ano ka? Leon? Okay. Ano ka? Hayop? Di ba? Ano ka? Tigre? No. Hindi ho tayo. Iba, tayo ay nilikha ng Diyos ayon sa kanyang wangis. Mga kapatid, tingnan nyo. Ako'y nagsasalita pero alam nyo, ang dami nating iniisip na ito ay talagang very relevant sa buhay ko ngayon. How do you handle your anger? How do you handle your temper? Well, before the Lord, I deal with this also in my own life. But I thank the Lord sapagkat ang ating mga mahal sa buhay ay nariyan sa ating kapaligiran. And so sometimes, many times, ay nagkakaroon tayo ng paala. Kaya pala nilagay tayo ng Panginoon sa iglesia. Kaya wag nating babaliwalain ang church. Kaya kapag tayo ay parating nagkikita, sabi ng iba, iba yan, dati ganito. Kasi nga, ang church ay isang community na nagbibigay po sa atin ng magandang environment, na maging honest, na tayo po ay maging tapat at ma-express po natin ito hanggang sa itong mga bagay na ito ay nagiging kultura na rin natin. Number 7, second to the last. Number 7 ay objectivity is necessary. Ang ibig sabihin ng objectivity, ibig sabihin, yan ay mahalaga. Okay? Gusto nating gawin ito for the glory of God, pero importante. Alam niyo sa pag-uusap, ito napansin ko. Sa pag-uusap, kapag merong conflict, alam niyo kung anong nangyayari parate? Ang nangyayari ay, basta ako, panalo. Ako ang tama. Ako. Naku, alam niyo, kung lahat tayo gusto nating I should be on the winning side, ako dapat ay panalo, tingnan nyo, walang kapayapaan sa buong mundo. At alam nyo, doon lang siguro nagsimula yan. Kaya alam nyo, both camps, no? Ang daming nag-react sa conversation ng President ng Ukraine at saka ni President Trump. Yung iba talaga naman, talagang lungkot na lungkot. Now, words are so powerful. May mga friends ako na nandito sa kampo ni Trump, meron din nandito sa kampo ni Zelensky, na talaga namang grabe rin. Tingnan nyo nag-comment. So anong ginawa? Dahil sa social media, words ulit ang ginamit na weapon para atakihin si ganito, para atakihin si ganito. Kaya alam nyo, hindi natatapos ang conflict because of words. Words are killing us all. Mas maigi pa yung tahimik ka na lang, no? Pero sabi nila, tahimik lang yan, pero pag nagsalita, 3 ang dila. Di ba? Naalala niyo sa Hebrew perspective, pag sinabing third tongue, ang tao na chismoso ay may third tongue. Ano yung third tongue? Tingnan niyo yung nagsasalita, patay. Yung chinichismis, patay. Yung kinakausap at chinichismisan, patay. 3 ang pinapatay ng isang chismoso at chismosa. Third tongue. Ang tunog niya sa mga Jewish people ay napaka-familiar. Lashon hara. Lashon hara. Evil talaga yung tongue. Ay nako, ikaw meron yan, ako meron to, no? Pero alam niyo, whenever we sing together, ang sarap pakinggan. Pero kapag minsan, hindi natin na-control. Pastor, pwede bang dumating na sa buhay natin dito na hindi na tayo makapagsasalita ng hindi maganda? I don't think so. Habang nandito tayo sa lupa, pero hindi ibig sabihin na hindi natin pwedeng i-control. Pwede mong i-control, pwede mong i-minimize. At na-minimize naman, nako-control. So mga kapatid, objectivity is necessary. The last.
Ito very practical. Number 8, refreshment is vital. Anong ibig sabihin nito? Alam niyo, minsan, kailangan lang talaga ng pag-uusap na, kaya alam niyo minsan, dito sa ating sa baba, yung section dyan ng coffee, alam niyo, napaka-importante. Inisip ka ng Sister Emmy kung saan pwedeng ilagay para nang sa ganon, yung may place na, yung pa makakaupo ka. Alam niyo, minsan, ginagamit ng Panginoon ng coffee time. Mga kapatid, baka kailangan natin magkape. Kape tayo. Hindi natin kailangan pumunta kung saan. Meron tayo dyan sa baba, makapag-usap tayo, refreshment. Hindi naman talaga literally ibig sabihin dito ng refreshment. Alam niyo kung ano? Minsan, dumarating tayo sa time. O sige kapatid, okay na muna to. Hindi pa natin masyadong maunawaan. Usap tayo ulit sa susunod. Give time. Bigyan natin ng panahon, baka hindi pa talaga panahon para ito. Kasi alam niyo, marami pang pwedeng pag-usapan. Hindi na rin maganda kapag si pastor tsaka sa ganito, 1 buwan na nag-uusap. Linggo-linggo, walang hinto. Hindi na rin okay yun. Okay? Kasi pag nakita ng iba, parang matindi. Parang, yung pala si pastor, tinutulungan siya sa algebra. Hindi naman ganun siguro, no? Wala nang hinto Tinuturuan ni elder ng history. Now, ang ibig lang sabihin ay, huwag naman yung going for a long time. Okay din yung magkaroon tayo ng pag-uusap. At saka ito pang isang bagay. Kapag kunyari, dumating na tayo sa point na tayo nagkaintindihan na we need to let it go and let that person know that this is a time na talagang dapat ma-refresh tayo. Sabi nga ng Bible in Psalm 23, He restoreth my soul. Ito yung panahon na maaari po nating sabihin, we can start all over again. So mga kapatid, sa umagang ito po ang mga practical things na nais kong i-share na may kinalaman ang napakahalagang subject ng ating pananalita. Ang sabi po ng James chapter 3, we need to control the unruly. Okay? Pagkatapos kaya ng preaching nito, kaya matapos natin ng James, ako dalahin ko sana magkaroon ng pagbabago. Sana makita at maramdaman at masense natin kung paano magsalita ang bawat isa. Can we do that? Can we control our tongue? Yes. Huwag mong sabihin, hindi ko talaga alam pa bakit ko nasasabi ito Ikaw ang may control ng iyong tongue. Let us pray. Father, we thank you for these very practical lessons. We ask, Lord, for your blessing in Jesus' name. Amen. In response to the preaching today, may I request the congregation to please stand up at ating babasahin sabay-sabay ang ating covenant. Ang ating narinig na preaching ay aligned sa ating covenant at ang covenant natin sa church ay paraan, isa sa mga paraan upang sa ganon ay matulungan natin ang ating mga sarili na i-control ang unruly na bagay na ito. Again, let me remind everyone na ito ay preparation natin sa ating celebration ng Lord's Table. Whenever we celebrate the Lord's Table, tayo ay binibigyan ng pagkakataon na i-examine natin ang ating mga puso sapagkat inihabilin sa atin ng Panginoon na never shall we partake of the Lord's table kung hindi right ang puso natin to God.
narinig natin sa ating preaching, if there is something na mabigat na dalahin sa puso mo because hindi mo na-examine ang puso mo, and you are allowing the carnal man in you to be the dominant man in you, then there goes the problem. The problem of not being able to control this unruly tongue. Kaya ating ihanda ating mga sarili, and again, let me remind everyone, whether you are a member of our church or not, if you are not a member of the MCBC, you can read this because this is good for any individual. At ito ay babasahin natin ng sabay-sabay, and my pleading is read this from the heart and not from the eye. Read this from the heart. Shall we read our covenant at the MCBC? Reading. Ako ay susunod at magpapasakop sa pamumuno ng Mount Holy Christian Bible Church. Ako ay hihingi ng kapatawaran sa aking pagkakamali at ako ay laging handang magpatawad sa hihingi ng kapatawaran, malaki man o maliit. Ako ay hindi magiging instrumento ng kaguluhan sa MCBC. Bagkus ako ay laging magsisikap na ang pagkakaisa ng MCBC ay hindi madudungisan. Ako ay magtatrabaho sa sukdulan ng aking kakayanan na ibinigay ng Panginoong Hesus sa ikalalago ng MCBC. Aking pagtitibayin ang espiritual na kahulugan ng mga salitang mahalin ang iglesia at laging makiisa. Aking ipaglalaban ang iglesia sa kanyang kadakilaan at kalinisan sa paraang makikita ang tunay na anyo ng Kristyanismo. Aking iingatan ang aking puso at pananalita upang hindi ako makasakit ng aking mga kapatid sa Panginoon at sa aking mga kaibigan. Ako ay magsisikap na maging masigasig sa pagbabahagi ng Ebanghelyo. Ako ay magkukusa sa aking maaaring maitulong para sa ikalalago ng Mount Holy Christian Bible Church. Ang ating celebration ng Lord's Table, may mga bisita tayo ngayong umaga, ay isang inihabilin ng ating Panginoon. Ito ay isang institusyon na ni-require ng ating Panginoon na gagawin at gagawin ng tunay na anak ng Panginoon. Tunay na mga Kristiyano. Walang miraculous thing that goes with this. And at the MCBC, tayo ay may discipline. We do not encourage na ito ay ang isa ay magpa-participate na lamang. Kaya meron kaming discipline sa MCBC. First, we do not let anyone na hindi pa baptized, nagpapabaptize in water baptism to participate in this celebration. Second, if you do not have a relationship with the Lord Jesus Christ and you partake of this, it's nothing. It's meaningless. But if you are a believer in Christ and you partake of the Lord's table, and it's good. But then, what I will be reading to you, to us, is a reminder to us, how should we prepare ourselves to participate in the Lord's table? Let me read from 1 Corinthians chapter 11, ano ang uri ng response ng bawat Kristiyano before participating in the Lord's table. Therefore, whoever eats this bread or drinks this cup of the Lord in an unworthy manner will be guilty of the body and blood of the Lord.
But let a man examine himself, and so let him eat of the bread and drink of the cup. For he who eats and drinks in an unworthy manner eats and drinks judgment to himself, not discerning the Lord's body. For this reason many are weak and sick among you, and many sleep. Now is the time for us to examine our hearts individually. If merong kabigatan sa puso mo, narinig natin ang message. Kung may anger, may wrath, may something na ungodly sa pag-iisip mo, sa puso mo, then bring them to God. Pero kung hindi mo mabibitawan yon, then don't participate, because God can see your heart. Do not participate. But if you think that you have forgotten it, forgiven someone, or you did your part to be right with God right now, then partake. Let us examine ourselves. Heavenly Father, we thank you for what this bread represents. Your bruised body, your broken body in the cross of Calvary. And thank you for what this cup represents, your shed blood in Calvary for our forgiveness, that grace might come through the Lord Jesus Christ. In his name we pray. Amen. May I request the leaders of the church to please come forward to assist me in officiating the Lord's table.
grace of God is rich for me, and pulled me from the raging sea, and I am safe on the solid ground. The Lord is my salvation. I will not fear when darkness falls. His strength will help me scale these walls. I'll see the dawn of the rising sun. The Lord is my salvation. Shall we all stand up? For I received from the Lord that which I also delivered to you, that the Lord Jesus, in the same night in which he was betrayed, took bread. And when he had given thanks, he broke it and said, "Take, eat. This is my body which is broken for you. Do this in remembrance of me." In the same manner, he also took the cup after supper, saying, "This cup is the new covenant in my blood. This do as often as you drink it in remembrance of me." Heavenly Father, we thank you that we can celebrate the Lord's table. Thank you so much, Lord. And then finally, it says, and let me read this remaining verse for emphasis. "For as often as you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death till he comes." Amen.